Hi guys, this is Ivy Versaban and welcome back to my YouTube channel Soundtech PH. So as you can see, meron naman tayong panibagong box sa ating harapan kasi meron naman tayong bagong speaker na ating i-unbox and then gagawa natin ng review. So ayun, before we proceed guys, gusto ko muna kayong linawin. Yung gamit nating microphone ngayon is hindi ito yung microphone ng speaker natin. So ang gamit natin ngayon is from Musky M6SK. Ayun. Kasi ito yung paborito kong microphone kasi ang linaw niya guys. Kahit napakalit niyang speaker. So ayun na nga guys. So this is the JBL Encore version 2. So ayun. I-unbox natin siya ngayon at alamin natin kung ano yung mga inclusion niya sa loob. Let's go! So ayun guys, yung mga accessories niya nakalagay sa box. So dito pa lang sa box, makikita mo na kung anong laman sa loob. Ayun o. See? May picture ng microphone and may holder ng mic and then the power supply cord and then user manual. So bubuksan natin siya. Ayan. So first, makikita natin ito yung user manual niya. Ayan, user menu. Ayan. Grabe guys, ang haba na. So grabe guys, ginastusan talaga. Napaka-colored ng user menu niya. Ayan. So, from the user manual, nakalagay na dyan what's in the box, and then yung Bluetooth pairing procedure, and then yung paano siya i-operate, and then yung light show, and then next yung app, ayun, yung mobile app niya, and then microphone, paano i-set up, ayan. Andito na rin. And then also sa guitar. Ayan. Kasi yung version 2 na to, meron na siyang guitar input. Ayan. Then the multi-speaker connection. And then charging. Ayan. And then microphone holder. And lastly, we have the battery replacement. Ayan. Ayan guys. Basahin niyo yan. Kasi napakahalaga sa lahat yung user menu. Ayan. Andito yung safety instruction and warranty card. So, huwag nyo itong walain guys kasi pag nagpa-warranty kayo, ito yung ibibigay nyo bukod sa resibo niya. Yun, napakahalaga nito guys. Itabi nyo lang to. Next, we have the power supply or the AC cord. So, iba-iba siya ng version. Ayan. Mayroon naka L. Ayan. So, mayroon ding bilog na plug. Tapos L pa rin yung dulo niya. And lahat pala sila naka-L. Tapos, ayan. Next, we have the microphone. Ayan. So, medyo iba na siya sa version 1 na microphone. Ayan, mas in-improve nila. Kasi yung version 1, di battery lang siya, but this time, rechargeable na siya. Ayan. So, dalawa pa rin. Ayan. Tapos, yung microphone holder niya, guys, nakabit na pala sa likod. Ayan. Ayan, nakakabit na siya. Ayan. So, wag na natin patagalin. So, ayun nga, guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit ang tagal lang, ang dami nag-comment na JBL na mga please, ganyan. So, the reason why parang tinatamad ako, guys, mag-review ng JBL kasi JBL na talaga, guys. Parang it's really proven na sa lahat kung ano yung quality ni JBL, ano yung sounds niya, performance niya. Yan. So, ayun, matagal na to siya mula nang binili to. It's been 2 months ago. Ayun. Pero tinatamad talaga ako mag-review kasi ano pa bang sabihin, JBL na yan. Kasama yan sa mga leading brand ng audio sa Pilipinas. Ayun. For some reason, nagka-interest naman ako na sige gawan na lang natin ng
review kasi isipin na lang natin yung comparison niya from version 1 to version 2. Ayun. So dito guys, meron tayong kodigo pinal kung ano yung mga important features, important information na ating i-compare from version 1 and version 2. So ayun guys, huwag na natin patagalin. Punta na tayo sa pinaka-main unit. So, isa sa mga pinaka-malaking factor para malaman natin na may binago or may in-update sa isang unit from version 1 or version 2, of course, yung pinaka-appearance niya. So, kung mapapansin mo guys, sa pinaka-harapan niya, ayan, iba na yung shape ng mga butas ng grill. Iba na siya. Ayan. Kung titingnan mo siya ng malapitan, iba na yung design niya. Ayan. Next, yung logo ng JBL, mas malaki yung ngayon. Kasi before, sa version 1, maliit lang siya sa gitna. Ngayon, malaki na siya. Yan. And then, ayan, yung itsura niya. Yan. Kung dati, medyo kwadrado siya, sa ngayon, hindi na. Mas malapad yung sa harapan, at mas makitid yung sa dulo. Ayan. Mas manipis na rin siya. Mabigat siya, kahit maliit siya. Pero kung sa size niya, mas magiging comfortable ka, bitbitin siya. Lalo na yung handle niya. Yan, napaka-comfortable. Hindi na siya kagaya noon. Iba na siya, parang rubberized na siya. Tapos, natatago mo siya. Nag-expand. Ganyan. Tapos, mas madali siya bitbitin kasi hindi na siya sumasabit sa paa mo. Kasi manipis na siya. Yan. So, ito yung likod niya. And then, ito yung sa taas niya. Top view. Andyan yung mga control niya. Okay, huwag na natin patagalin. Punta na tayo sa comparison. JBL for version 1 versus version 2. So, when it comes to power, so same pa rin naman sila. Mayroong 100 RMS power. Ayan. Then, for Bluetooth version, mas in-upgrade yun ngayon kasi 5.4 version na siya. Before is only 5.1. So, alam mo yung naging advantage ng mas mataas na version is, number 1, mas mabilis na siya mag-response. Pangalawa, mas maganda yung connectivity niya. Tapos, mas lower latency, meaning, mas hindi mo na ma-feel yung delay. Wala na siyang ka-delay-delay. And then, less interference. Ayun, hindi na siya basta-basta naapektuhan ng mga interference sa paligid. Ayun, so mas stable siya. Ganun. Next, speaker pairing. So sa version 1, meron siyang TWS. Kung noon, TWS, kaya lang niya mag-connect ng 1 to 2 speaker. Ayan, for stereo connectivity. Ayan, so sa ngayon guys, dahil version 5.4 na siya, meron na silang nilagay na Auracast feature. Ayun. So, sa Auracast, guys, kaya na niyang mag-connect ng multiple speakers regardless kung anong model man yan. So, yung mga maliliit na JBL, as long as it's JBL, magkakaibang model, kaya na niyang i-connect. Yan. Yun yung feature ng Auracast. Ayan. Next, we have the microphone input. So before guys, yung version 1 wala siyang microphone. So kung ma-damage yung wala siyang input for wired mic. So pag na-damage yung wireless niya, you can no longer do a karaoke. Ayun. So sa version 2, bukod sa rechargeable na yung microphone niya, meron na rin siyang extra input for guitar. For at least, yung guitar input, pwede mo yung magamit as alternative for microphone kasi makakabili ka naman ng mga mic na microphone na meron ng on echo control. So kahit pa paano, makapag-karaoke ka pa rin. O, di ba? So, ayan. Next, ano pa bang in-improve? So, in-improve sa version 2, guys, in terms of sounds quality, specifically the bass. So, may binago sila sa bass. More prominent bass with unplugged. Ayan.
Tapos, sa version 2, nakalagay dito, stronger when plugged in. So, mas malakas daw yung bass. Iba kasi yung sinasabi nating stronger bass or more bass sa quality bass. Kasi meron kasi guys, hindi siya more bass, pero deep bass siya. Deep bass, pero mahina lang. Ganon. Meron naman malakas yung bass, pero upper bass lang. Hindi siya nakaka-deep down. Yan. Hindi siya nakaka-deep ng sobrang lalim na bass. Ayan. So, for this version 2, stronger when plugged in. So, mas stronger na siya pag plug in unit. And then, more balanced sounds overall. Ayan. Tapos, ayan. Pagdating naman guys sa mids and highs, mas naging detailed at mas naging clear. So, in-upgrade nila yung mid-range and high range ng frequency. So, kung ganun yung nangyayari guys, mapapansin mo na mas malinaw yung vocal, mas brighter yung mga tunog ng cymbals, mas enhanced, mas clear, and maririnig mo yung string sounds, mas detailed. Yung mga separation ng instrument, mas clear and detailed. Yun yung advantage guys pag in-enhance mo yung mids and highs frequency. Ayan. Next, let's talk about the battery. So, yung battery life niya guys, sa version 1 is can only last around 6 to 10 hours. And, but for version 2, playtime is up to 15 hours. Pero itong mga playtime na ito guys, magdidepende pa rin to kasi hindi natin alam kung ano yung standard ni JBL nung tinitest nila yung playtime. Hindi natin alam kung anong level ng volume. Hindi natin alam kung anong settings ng EQ. Either naka-bass boost ba siya, naka-full blast ba siya lahat, or naka-0 settings na ng treble, ng bass. Ayun. So, di natin alam guys. So, it depends pa rin. Siguro kung nasa audio company ka, nasa audio industry ka, mas mabilis mo maintindihan at mas makarelate ka. Ayun. Isa pa idagdag ko, magdidepende rin guys sa type ng music na gagamitin natin. So, kung puro heavy music, heavy bass, yun, mas malakas yan ng consume ng battery. Ayun. So, kung mga normal music lang, normal ballad, normal R&B, yung hindi masyadong mabigat. Lalo na yung mga Christian song, hindi naman ganun ka bigat, hindi naman ganun ka bass. So, mas mahaba yung playtime niya. Ayan. Huwag masyadong mag-rely. Don't be deceived kung ano yung kiniklaim nila na ano kasi hindi natin alam kung anong basis ng pag-testing nila. Basta, yung kiniklaim nila, mapuprove naman yan nila guys. Mapuprove kung bakit umabot siya ng ganong kahabang oras. Baka magtaka kayo pag kayo na mismo gumamit sa personal, oh, bakit ganito? 1 hour, 2 hours, ganyan. Kasi hindi natin alam kung ano yung nagiging basis nila nung tinas nila. So, nice. Ang daming factors na magiging dahilan kung bakit siya mabilis mag-drain yung battery or kung bakit mas humahaba yung battery, yung playtime. Yeah. Next, charging time. So, yung charging time guys, walang nagbago. 3.5 hours. Ayan. 3.5 hours. Pareha sila guys. Ayan. Kaso, sa version ko guys, here's the good thing, gumawa sila ng improvements sa battery. Kung before, madalas reklamo natin is, JBL, ang ganda ng sound quality, ang ganda ng build material, kaso yung downside nila is battery talaga, battery. So ngayon guys, pinakinggan ng JBL yung mga complaint ng mga users. So ngayon, in-upgrade na nila. Ginawa na nilang detachable yung battery. Ayun. Ayun. Mabalis na pala siya. Buksan. Ayun. Ano mo lang siya. Tulak pababa. Yan. And then, ayan. Hindi na siya kadali. Ganun kadali pero nahirapan ako. One hand lang kasi. So, ayun. Maliit pa yung battery niya guys, pero mabigat. So kung gusto mo na humaba yung party nyo, kung may mga event kayo, mas maganda guys, bumili na kayo ng isa pa or dalawang battery.
Ayan. Para once malubat, salpak lang ng salpak. Ayan. Yun nga lang guys, isa sa napansin ko, one thing na kailangan nila uli i-improve sa future is dapat maglagay sila ng charging port. Di ba? Para hindi na natin kailangan isalpak siya sa unit para i-charge. Dapat dito pa lang sa battery itself, meron na siyang charging port. It's either Type-C or ano man yan. Basta ma-charge natin siya separately na hindi na siya mag-rely doon sa unit. Kasi what if may dalawa kang battery? Antay mo pa yung malubat yung isa bago mo ma-charge ulit yung isa. Diba? So dapat meron for future, I suggest. Wait. Ayun. So, ibalik natin. Ayan. Tulak lang guys, andin lang. So, since nandito na tayo sa likod, tuloy-tuloy na tayo. So, ito yung dalawang holder ng microphone guys. Sasalpak mo lang siya dito. Like this. Ayan, di ba? Like this. See? Napaka-convenient, di ba? Hindi mo na kailangan, hindi na maiwan yung microphone kasi andyan nakasabi na siya, diretso ka na lang bit-bit. Diba? So pagkakanta, bunutan na lang. Ayan. And then yung sabitan niya guys, yung mic holder niya, nare-remove din naman siya. Paano ba ito tanggalin? Yan, mahirap pala guys. Hindi ko kasi muna inaral bago. Wait, try natin ikutin. Ayun. Iikutin. Sorry. Iikutin pala siya. Ayun. Yan, yun yung lock niya. Oh. So, pagkalagay mo, iikutin mo siya. Yan. So, tanggalin na natin. Yan. Ganon din sa kabila, guys. Ikutin mo lang. Then, balik. Yan. So, dito sa baba, guys, andito naman yung base diaphragm niya. Yan. So, hindi siya, it's like, the version 1, hindi siya naka-passive radiator. Portage siya. Ayan. So, from this side also, we have the microphone input and then USB-C for power bank. Ayan. So, pwede ka mag-charge in case of emergency. Ayan. And then, next, we have the AUX input. Ayan. Auxiliary. Ayan. Tapos, yung guitar input natin, meron na tayong control ng volume. Yan, may on volume control na sa. Ayan. Tapos, sa cover niya, makapal yung cover niya guys. Sinadya ito kasi IPX4 siya. So, yun, hindi ko na-mention kanina, IPX4 po siya. So, pwede natin siyang gamitin kahit malapit tayo sa pool. So, pwede siya splash. Pwede siya plastikan. Huwag niyo lang siya ilublob. Kasi hindi naman siya waterproof. IPX4 lang siya. Ayan. Pwede tayo mag-pool party or sa beach. Ayan. Next. Sa baba, andito po yung para sa AC cord. Ayan. Dito po yung saksakan ng power supply cord niya. Ayan. Pipili na lang kayo kung ano yung magmamatch sa outlet nyo. Kasi iba-iba yung freebie niyang AC cord. Ayan. Dito yung pinaka-control panel niya. So sa pinakagitna, andito yung power on-off button. Pilotin natin. Ayan, nabubuhay siya. And then, as you can see, meron dalawang bilog, kabilaan. So yung isang bilog is, one bilog is for music volume. So ito yung pinaka-main volume na music. At sa pinaka-center niya, andyan yung play and pause. Ayan. And then, yung control ng volume niya guys, synchronize siya sa ilaw natin sa harapan. Ang volume control, ito mo malalaman na full volume na siya or nababago yung adjustment ng volume dito sa harapan. Kasi synchronize siya sa LED light. Yan. Anon. Then sa kabilang bilog naman, ito naman yung control natin sa LED lighting effects. So kung gusto mong kapalit-palit ng ilaw, kasi sa version 1, yung lighting niya sa gilid is hindi dito sa harapan. Dito siya sa gilid. Yan. Naka-vertical yung
yung ilaw ni JBL, yung ni version 1. Tapos sa version 2, nandito na yung dalawang linya, naka ano na siya, horizontal. Ayan. So ayan, at mas pinaganda na siya guys, ang dami ng combination ng kulay at ang ganda na ng transition niya. Ayan. Parang mas brighter din siya ngayon. Yan, pinaganda nila yung RGB light nila guys, yung lighting effects nila pinaganda. Ayan. Pero napansin ko wala na siyang strobe light. Tama ba? O wala na siyang strobe light. Kasi sa version 1, may strobe light siya dito sa gitna. Ayan. Bukod sa may linya siya dito sa gilid na dalawa, meron siyang strobe light dapat sa gitna. So, ngayon, tinanggal na yung strobe light at nilipat yung dalawang lining sa vertically sa taas at saka sa baba. So, ayun. At kung gusto mo namang makasave ng battery guys para mas humaba pa yung playtime, pindutin mo lang yung pinakagitna ng bilog. Ayan. On, off. Ayan. Off. Pindutin mo ulit para mabuhay. Ayan. Balik tayo sa taas. Andito naman yung Bluetooth. Ayan. Pag halimbawa, naka-pair ka na sa isang device at gusto mong kumunik pa ng isa pang device, ayan. Kasi si JBL guys, si Party Box, meron siyang multi-device connection. Ayan. So, pwede kang mag-connect ng dalawang phone, right? Ayan. So, pindutin mo lang yung Bluetooth. Guys, ito yung Auracast. Ito yung tinutukoy ko kanina. So, pindutin mo lang yung Auracast. Ayan, may tumunog. Ulitin natin. Ayan. Pag i-activate mo siya, pindot lang. Ayan, may marinig ka. Ayan, may tune siya guys. Ang ganda. Ayan. Tapos, kaya na niya mag-connect ng iba-ibang model ng speaker. What? Ayan. Hindi niya kailangan same model. Ayan. Hindi na kailangan identical yung speaker na gagamitin mo. For Auracast, lahat ng JBL models yan, pwede mong i-connect. Maliit man yan or malaki. Ayan. Isa yan sa feature na nilagay nila sa version 2. Ayan. And then sa gitna, andito yung handle. Ayan. Yung handle niya, gumagalaw. Kung ayaw mong gamitin, pusa siyang bumababa. Kung gagamitin mo siya, ihilain mo lang. Ayan. Flexible siya guys. Parang siyang rubber na matibay. Sulit na naman. Ayan. Hindi siya basta-basta napuputol, guys. Pero nag-expand siya na i-stretch. Ayan. Ayan. Basta rubber siya, guys. Tapos, sa taas ng rubber, at dito yung Party Box. At sa ilalim naman, guys, meron naman siyang logo ulit. JBL. Ayan. Ang galing. Though redundant na siya kasi paulit-ulit na yung ano. Pero hindi siya pangit tingnan kasi nakatago lang siya. O, diba? Hindi siya masyadong obvious. And then for this part, sa bandang likod, andito naman yung control ng microphone. Ayan, may microphone nakalagay. Andito yung volume ng mic, and andito yung echo ng mic. Testing natin. Hello? Ayan. Adding volume from 0 to 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Echo, 0, echo, 0, echo. Echo, 1, 2, 3. Adding echo from 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello? Yan yung pinakasagad niya guys na echo. Yung echo niya guys, actually, it's not purely echo talaga. So, more on reverb siya. Ayan. Yun yung, ni JBL, tricks ni JBL. Reverb yung ginagamit nila for karaoke. Ayan. Less echo, but more on reverb siya. Kasi, ma-determine mo guys yung kaibahan ng reverb tsaka echo. Once may nagba-bounce, like 1, pag nagsalita ka na 2, ulit-ulit yung salita mo, yan yung echo guys. Ito naman yung reverb. Yung reverb, yung parang nasa loob pa ng room na walang katao-tao, mag-isa ka lang. Yung boses mo kumakapal, tapos nasosustain, humahaba yung pagbigkas, yung dulo ng salita mo, yung dulo ng words, nasusustain. Pero hindi siya nagba-bounce. Yan yung reverb, guys. And then yung makapal siya.
Ayun. So, maganda yun guys para mas ma-enhance yung vocal quality ng kapag kakanta ka. Ayun. So, maganda yung reverb and echo. Pangit din naman kung puro reverb lang at puro echo lang. Like the old version karaoke components na meron tayo before sa sinaunang panahon. Sinaunang panahon, ano kami, Gen Z. What? Ayun. So, before guys, kung mapapansin mo, walang reverb. Ang gamit dati is purely echo talaga. Yung mga sharp na component before, may naabutan ko yan eh. So yung echo, yung karaoke niya, as in echo talaga. Tapos meron pang time na yung bounce, parang pino ang bilis, na parang siyang nagra-rattle, hindi na siya echo. Parang ganun na yung sa sobrang pangit siya na echo. Meron namang ibang component na yung echo niya, yung echo, malalaki yung wave. So maganda yon. Maganda yung pang karaoke, pang kanta. Pero pangit yung echo na pino yung niya, yung bounce. Yun. Yun yung pangit. Pangit talaga. So, ayun. So, this time, guys, itry naman natin yung sounds niya. Itatry pa ba natin yung sounds? JBL na yan. Ayun. Maganda kay JBL, guys, yung audio quality. Yun talaga nakilala si JBL, guys. Kung mahilig ka sa bass, mag-JBL ka. Nice! Ayan. Kasi napakaganda ng bass ni JBL and at the same time, hindi naman niya na-overpower yung ibang range. Although super bass siya, super deep bass, heavy bass, pero at the same time, balance pa rin. Maririnig mo pa rin na andyan pa rin yung presence ng vocal and then ng mga instrument. Ayun. Nakaka-relax. Ang ganda pakinggan. Ayun. Hindi siya na-overpower ng bass. At isa pa nagpapaganda guys, supported siya ng app. Ayan, so, yung app, hindi naman na siya bago kasi sa version 1, may app na rin naman. Ayan. So, pwede mo siyang control sa app at pwede mo siyang control dito. So, sa app guys, meron lang siyang mamamaya ipapakita namin sa screen yung kaibahan niya. So, meron siyang mga binagong, siguro yung mga style lang, yung format lang. Pero, basically, and yung function, yung pinaka-purpose niya is same pa rin naman eh. Andun pa rin. Ginawa naman talaga yung para sa equalizer at sa control ng lights. So, andun pa rin yung control na yung equalization ng Nice. sounds. And na-adjust mo yung bass, yung mids, yung treble, kung ano yung preferred mo na setup ng EQ. Andun pa rin naman at andun rin yung sa microphone. And also, ganun din sa lighting effects niya, sa LED, sa RGB, andun pa rin naman. Binago lang nila yung setup, pinaganda yung kulay, pero yung pinaka-main purpose niya, ganun pa rin, same pa rin naman. Ngayon, gagawin na natin yung karaoke. Ititest na natin yung karaoke at yung audio quality niya. Pakinggan nyo na rin guys kasi kung meron naman kayong version 1 sa bahay nyo, malalaman nyo sana gamitan nyo ng headphone para mas accurate at more effective yung audio na marireceive nyo dyan sa mga phone nyo. Ayun. Kasi guys, gagaya nga ng sinabi kanina sa nabigas natin, may in-improve sila sa bass at in-improve nila yung in other words, binago nila, pinaganda yung audio quality. Ayan. So, let's go! Ayan guys, dahil Pasko ngayon, ang ating kakaraoke sample ngayon is Pasko na Sinta Ko by Gary V. Okay. Pero pipiliin natin yung female version. Parang mataas. Ha? Yaman. So, ayun, let's go! Guys, obserbahan nyo kasi kukumustahin ko kayo kung ano yung magiging outcome dyan sa mga headphone nyo, sa TV, sa phone nyo, kung okay ba yung kinalabasan niya. Ayan. Kasi JBL yun eh. O nga pala, sino yung malalamig yung Pasko? What? Ayan, sino yung mga walang kasama ngayong Pasko? Ha? I-dedicate ko tong kanta na to para sa inyo. Yun o, yung cameraman. Sana. Okay? Pasko na sinta ko, hanap kita. Oh my God. Bakit
nilisan ako. Oh no! Kumusta guys? Okay ba? Okay ba siya? Tuloy tayo. Sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Wow! Sayang sinta ang sinumpahan at pagtitipan. Huwag kasing manumpa kung di kayang panindigan, diba? Malamig tuloy yung Pasko. Oh, ngayon, naiyak na ba kayo? Hindi pa. Sige, try naman tayo ng medyo jolly. Try tayo ng mas mataas. Okay! Try tayo ng magmaraya kari tayo para sa mataas. Yan, ito guys, medyo jolly. Diba? Jollibee. Para masaya naman tayo. Kahit pipiyok-piyok tayo, okay lang. Para sa inyo. I don't wanna look for Christmas. There is just one thing Wow! I don't care about the presents So nice. underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Ang hirap ba na? Tuloy natin. More than you could ever know. Ain't no rich country. Wow! Oh, for Christmas is you. Yeah, come on. So nice! I don't want a love for Christmas. There is just one thing I need. You, baby. Okay na. Pinahirapan niyo naman ako eh. Ang hirap pala. So, ayun naman guys. Next, itry naman natin yung NCS. O, pakinggan naman natin yung audio quality niya para marinig niyo kung ano yung kaibahan niya sa version 1 and version 2. Kung mas na-enhance ba yung bass niya, try natin siya i-plug at naka-unplug. Kung nag-improve yung bass niya as state in our resources in the data we have. And then, i-try din natin pakinggan yung vocal ng... May vocal ba sa NCS? I'm not sure. Basta, try nyo pakinggan yung mids and highs kung may pagbabago rin ba, kung mas na-improve. At saka kung ano yung pinaka-total quality, audio quality niya, kung let's say, kung mas naging forward ba siya, ayan, kung nagtunog kulob ba siya, nagtunog ano ba siya, yung parang yung singer na sa kabilang, andito yung instrument, tapos yung singer na nasa ibang room, so hindi naman siguro ganun kasi JBL yun. Ngayon guys, try natin siya na hindi naka-on yung bass boost niya. Ito yung normal mode lang niya. Sige. Yung volume natin is naka-around 75 kasi gabi ngayon guys, baka masita tayo ng kapitbahay. So nasa 75% lamang siya. And then, hindi naka-off yung bass boost at hindi din natin i-plug yung IC card. Alright, let's go. Bass boost on. Walang kaibahan, no? Sa bass boost on tsaka off. Parang walang kaibahan. Pakinggan nyo guys ng mabuti. Bass boost on. Nawala. Just like a spark that's breaking out, and I'm like a star, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. We know we'll burn down the night. Only just like the sun.
Okay, so ngayon guys, yung bass balls niya, yung EQ niya, yung preset, unang pindot mo is, yan yung deep bass. So, yan yung dumadawong-dong, yung mayanig. Yung pangalawang bass niya, yun yung punchy. Hindi siya ganun kalalim, pero yung punch niya, sobrang linaw. Yan, mas mapunchy siya at the same time, yung tunog niya sa punchy bass is like pang-outdoor. So, yung deep bass is more like pang-indoor. So, maririnig mo talaga yung kaibahan nila dalawa. Yeah, listen closely. Let's play again. Ayan, naka-default yan. Default. Then, lagay natin sa deep bass. Diba? Mas yumayanig siya. Tapos, habang nagka-deep bass siya, pindutin natin yung punchy bass. Ayan. So, ang napapansin ko guys, kagaya pa rin naman siya ng version 1. Ayun nga, sinabi ko kanina, may deep bass at may punchy bass. Yun nga lang guys, ang kaibahan nila sa observation ko, sa version 1 guys, mas mapapansin mo yung kaibahan nila. Mas mabilis mo ma-determine na, nagbago yung bass. Kasi dito, parang ang liit lang ng gap from deep bass tsaka yung punchy bass. Kung nakapikit ka, gagamitin mo na yung tenga mo, parang hindi siya ganun ka dali ma-determine na kung nasang settings ka na sa deep bass mo or sa punchy bass kasi parang konti lang yung yung gap. And then, at saka totoo nga guys na mas in-enhance nila yung treble. Kasi kung mapapansin mo, mas maingay siya. Ayun. So yung impression na yung sounds na medyo maingay siya guys, yan yung nagbibigay ng impression na mas malakas siya sa pandinig natin. Kasi yung ingay, yun yung nakadagdag ng lakas. Pero compare dun sa version 1, mas solemn yung buga niya ng sounds, mas nakaka-relax. Kung gusto mo lang mag-relax, ayaw mo nang maingay, nasa tamang timpla lang, mas warmer yung tunog niya. Warmer kasi hindi siya ganun ka bright yung treble. Mas enhance yung bass. So, kaya parang yung dating niya, mas warmer siya. Mas relaxing, yun. Ayun nga. Tapos dito, ingay, kasi mas na-enhance yung treble. Ayun. Kaya mas nahirapan tuloy ako ma-identify kung nasaan na ako, nasa deep bass ba or sa punchy bass. Ayun, mahirap siyang kasi mas nangingibabaw yung ingay niya ng treble. So, ngayon guys, itry naman natin na naka-plug. Tapos mamaya, pag play nyo, rewind nyo na lang dyan sa phone nyo. Rewind, tapos fast forward. Jump kayo dito sa panghuling video. Dito sa naka-plug. Para ma-compare nyo yung naka-plug at saka naka-unplug. Gawa ng kaibahan. Ayan. Sige, i-plug natin. Ayan, naka-plug na siya. And then, balik natin siya sa default. Ayan. Sa naka-off yung bass ha. Default. Ayan. Try natin. Guys, inobserbahan ko siya habang nagtugtog siya. Inobserbahan ko, i-unplug, tsaka i-plug. Ayun, napapansin ko, may little difference nga. Medyo lumalakas siya ng konti lang. Hindi siya kagaya ng in-core essential.
Yung version 1, yung essential, yung walang kasamang microphone, na pag sinalpak mo siya, obvious talaga lumalakas siya. Parang from 80 watts, naging 100 watts, gano'n. Ang layo ng difference lang. Dito, may difference siya, pero konting-konti lang. Ayan. So ngayon, i-maintain na natin na nakasaksak siya, naka-plug. And then, dito naman tayo sa bass boost. Alright? Ayan. Ang ano niya, guys, parang na ano, yung impression ko parang na overpower ng treble. Actually, maganda naman siya. Improvement naman talaga siya kasi mas naging brighter. Ayun, mas malinaw yung vocal, yung instrument, yung cymbals, yung strings. Strings mas naging crystal clear yung brilliance. Ayun, yung pinakamataas na frequency. Naging crystal clear. Ayan. Kaya, ayun, yung bass, hindi naman sana overpower, pero talagang naglalaban sila. Ayan, naglalaban sila in a mix. Ayan. So ngayon, kailangan natin pakinggan ng maayos. Ayan, kung anong kaibahan. Okay? Ngayon, naka-plug siya guys, and then, galawin natin yung bass boost. Try tayo ng medyo yung heavy bass na. Yan. Ayun guys, sad to say, nawalan tayo ng internet. Hindi ko alam bakit. May wifi kami, ba't nawala bigla yung internet sa kamalas-malasan. Sa'yo lang guys, ibigay ko na lang yung personal opinion ko. Ayun, nasabi ko nga kanina na medyo nahirapan ako mag-determine, nahirapan ako mag-identify kung asan na yung bass, nasa deep bass bar, nasa anong level, kasi may dalawang option siya ng bass, yung deep bass at punchy bass. So malinaw din naman sa description niya na in-enhance nila yung mids and highs. So ngayon guys, naging brighter siya, naging crystal clear yung tunog ng mga instrument, at saka yung mga sound na S, yung mga ganyan, mas na-enhance siya ng maayos. And then yung vocal clarity niya, okay. Mas naging forward siya. So yung guys, yung pinakakaibahan niya, yung tunog ngayon, tsaka tunog sa version 1, mas naging forward. Ayan. Para sa akin guys, kung naghahanap ka na yung impression na mas malakas, pangbardagulan, dito ka. Ayan. Para sa akin lang dito ka. Ayan. Pero kung naghanap ka ng timpla na yung tamang bass, tamang mids, tamang highs, yung balance lang. So, masasabi kong mas balance yung version 1. Mas balance siya. Pero since from time to time, mag-update naman talaga, mag-upgrade, lalo na yung design, yung ibang mga features, syempre, considering, dito ka na sa bagong version pa rin. Ayun. Pero kung usapang audio quality lang talaga, kasi ako mahilig ako, ang hanap po guys is yung balance sounds lang, regardless kung hindi man yung ganong kalakasan, basta sa impression ko, andun yung balance ng tunog. Kasi para sa akin kasi, pag once balance yung sound niya guys, mas parang kaya mong makinig ng sobrang habang oras na hindi mapapagod yung tenga mo. Kasi pag malakas lang, pag mamaya parang stress na yung tenga mo. Ayaw mo nang parang gusto mo nang patay na yung speaker. Ayun. So, yun guys, since JBL, we're talking about JBL naman, either it's version 1 or it's version 2, but still JBL pa rin naman. So, kung naghanap kayo ng magandang design, mas may magandang features na inad, like battery, kung nagreklamo ka sa battery noon, ngayon di ka na magreklamo, basta may pera ka, di ka na magreklamo sa battery, kasi kaya mong bumili ng mas maraming battery. And then kung gusto mo ng mas maraming connections, mas maraming nako-connect na mga unit, dito ka na kasi may Auracast siya. Sa version 1, wala. Can only connect to speaker at the same time for TWS. So far, wala na. Na-discuss ko naman sa inyong lahat. Ayun, napagbigyan ko na yung mga nag-comments dyan sa previous upload video natin. Yung mga nag-comment na JBL naman. So ito na, napagbigyan ko na kayo. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Makatulong sa inyo mag-design. Yun na lang yan. Kung wala kayong masyadong budget is yung mga cheaper but quality, like yung mga in-upload natin from the previous uploads.
Kasi lahat naman ng mga in-upload ko guys, recommended. Bukod dun sa ilang unit dun, siguro may isa, dalawa na. Hindi ko siya recommended. In-upload ko lang talaga siya for content purpose. So, and majority guys, yung mga in-upload ko talaga, recommended ko talaga siya as alternative for JBL. Like before, na yung hindi pa nauso yung, especially before na hindi pa nauso yung detachable battery, ayaw ko talaga kay JBL. Kahit gano'n pa yung kaganda, may JBL ako nun, pero hindi ko siya hindi ko siya mayayabang. Kasi nga, pag nag-travel, siyempre, mga tropa, sa biyahe pa lang, nag-aalak na. Biyahe pa lang, nasasakyan pa lang, nagpatugtog na. Pagdating ng beach, lowbat na. Tapos, sa isla, walang kuryente. Hindi ko siya, nagiging basura na lang siya. Hindi mo rin siya masaksak sa power bank kasi wala siyang Type-C. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit naghanap ako ng ibang alternative na speaker, alternative si JBL na hindi man niya ka-level si JBL, hindi man niya ganun kakilala as kung gaano kakilala si JBL, but for at least, kaya niyang lumaban in other way. Kung hindi man sa quality, sa built material, basta may maibubuga siya, lalo na sa price, halos half lang. Like for this one, malakas. Yung mga in-upload natin, malakas. At the same time, mas advanced yung ibang features nila. Ayun, yun yung nakakabilib dyan. Hindi sila ganun kakilalang brand, pero sobrang advanced ng mga features nila. At maliliit lang. Kasi halos majority naman ng in-upload ko, maliliit lang talaga kasi gusto ko yung nagiging komportable ako na bitbitin siya outdoor. Na hindi ako mahirapan. Na kaya kong pagsabayan yung hilig kong kumanta sa hilig kong gumala. Ayun, na gusto ko na kahit saan ako magpunta, nakakanta pa rin ako. So, yun yung pinaka-main function guys para dun sa mga tao na kagaya ko, na nakaka-relate sa hilig ko, yung mga in-upload ko, yun yung mga best recommended ko guys para ma-enjoy nyo rin yung hilig nyo. So, ayun lamang guys, maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating channel. Maraming salamat sa pag-subscribe, maraming salamat sa pag-like, pag-iwan ng mga comment nyo sa comment section. Kung may mga katanungan kayo, sige, masipag ako mag-response. Halos wala atang comment dyan guys na wala akong response. Napindot. Lahat may response. Ayun. So maraming salamat sa oras na nilaan nyo. And sana abangan nyo pa yung sunod na video na aming upload. Kung pasensya na kung medyo matatagalan man kasi busy rin naman kami. But at least, panoorin nyo pa rin guys. Abangan nyo ang mga sunod naming i-upload. Ayun lamang guys. Maraming salamat. Merry Christmas and God bless. Bye-bye!